Tatlong panalo ngayon ng Lakers at tatlong sunod din na at least 30 points si Anthony Davis sa game. Galing pa ang Lakers sa back-to-back game. Nanalo din si Anthony Davis kontra kay Sabonis. 1-10 na ang record nilang dalawa. Si LeBron, 16 points ang ginawa nung last quarter. Na-roll out niya pa si Hachimura habang nasa timeout. Naipasa sa kanya yung bola dahil siya yung nasa streak. Titiranan pa kasi ni Hachimura ng contested shot. Mainit din yung Sacramento sa kabila, baka mahabol pa, mahaba pa yung oras. Sunod-sunod din kasi yung pasok ng tira ni LeBron. Nasa 8-0 or 10-0 run sila nun. Mainit na mainit si LeBron, naka-triple-double pa. 32 points, 14 rebounds at 10 assists. 4 out of 9 pa sa 3-point area. Siya pa ang assist leader ngayon so far ng Lakers. Nasa top 2 hanggang top 7 din ng oldest player na nakakuha ng triple-double sa record itong si LeBron. Ang top 1 kasi si Karl Malone, 40 years old and 127 days. Mukha naman nagkamali ng lumipat ng West si DeMar DeRozan sa Pacific Division pa kung saan kasama ng Kings yung Lakers. Total 58 games silang dalawa ni LeBron. May records kontra sa kanya si LeBron na 44-14 win. Meron naman si DeMar na 23 points, 3 assists at 3 steals. Si Sabonis naman triple-double, 29 points, 12 rebounds at 10 assists. Yun nga lang na isahan na siya ni Anthony Davis. Baka sunod-sunod na. Kahit yung commentator ng Kings sinabing talagang may streamer pa at parang kumpeti. Ano to, game 7. Pinoint out pa doon na unang beses kasi yun ni Anthony Davis na manalo kay Sabonis. Sabi nga sa comment section, bago pa lang yan, may susunod pang mga game yung Sacramento at Lakers. Yun nga lang, 20% winning rate si DeMar DeRozan kontra kay LeBron. Kahit tumatanda na si LeBron, sumpa pa rin siya para kay DeMar. Best start ng Lakers so far ulit ito after ng 14 years. Parang naging okay na hindi maingay yung off-season nila pero effective naman sa regular season. Parang tama din yung sinabi ni LeBron last season na kailangan nila si Bronny para manalo. Mukhang nagkatotoo, hindi pa nila kailangan pagurin si Bronny James. Yung tatlong panalo ng Lakers at least nakapagpondo na sila. Sa last season kasi ng Lakers, nakakahabol sila sa play-ins kapag March na. Lahat ng mga games doon nagiging critical. Sa end ng December, ang target wins kasi ng mga teams doon nasa 20. Ang ginagamit naman na system ni JJ Redick, si Anthony Davis ang first hub ng offense. Kahit nag-i-struggle, tinutuloy nila, hindi niya binabago. Kay Anthony Davis nagsisimula yung opensa, si LeBron nagiging secondary. Parang oras na rin na parang si Anthony Davis ang maging steady nilang first option. 2 taon na kasing binigay ni LeBron kay Anthony Davis yung maging first option ng Lakers. Kaso nga sa 2 taon na yon, yung coach binibigay pa rin kay LeBron. Napakakonti na lang ngayon ng attempts ni Anthony Davis na jump shot outside ng paint. Kaya din sila nakakakuha ng foul dahil nga si Anthony Davis dinidikdik yung kalaban sa loob ng paint. Meron siyang 15 free throws per game sa loob ng 3 game. Tinawag na too small ni Kevin Durant si Luka. Baka balikan ka pa ni Luka kapag nagkataon. Mukhang naliliitan si KD. Back-to-back game din kasi to sa Suns. Pero parang bola na ang napagod tumapon sa kanila. Isa lang din kasi ang titignan sa stats ng Suns, yung turnover. Nalimitahan nila sa 11 kaya naiwasan din ng Suns na magkaroon ng pass break play yung Dallas. Alam na rin kasi ng Suns yung play ng Dallas, i-denied nilang makita ni Luka si Klay Thompson na meron namang 19 points at 5 3-point shot. Dalawang option lang kasi ang posibleng gawin doon ni Luka, si Klay or si Kyrie ang hanapin niya or silang dalawa ni Kyrie ang kumuha ng attempts. So sabi nga ni Luka nung after San Antonio game, napadali yung game para sa kanya dahil kay Klay. Pero naging predictable naman yung galaw ng Dallas ngayon. First half pa lang tad-tad na ng attempts yung dalawa. Magkakampi pa ngayon ang dalawang karibal nitong si Devin Booker, si Klay at si Luka. Merong 40 points, 10 rebounds at 5 3-point shots si Luka. Si Kyrie naman nasa 22 points. Sa Suns, si Kevin Durant 31 points. Walang Bradley Beal dahil may injury. Si Booker nasa 21 points pero nalimitahan lang nilang dalawa ni KD ang 2 turnovers. So check ko nga tong stats na to na kapag si KD at si Booker yung magkasama, naiiba yung setup, bumababa yung turnover. Yung ginagamit pa nilang trigger rotation na iba din dahil wala nga si Beal. Sa preseason pa lang kasi yun ang problema nila. Kapag bumalik si Beal at bumalik din yung dating problema nila, alam na.